Good evening, Kong. Hello po, magandang gabi po. Good Salamat evening. po ulit sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Alam ko nakiisa ka sa mga pagkilos kanina, may mga inattendan ka na mga rally, pero yung ang pinupush ng karamihan doon sa mga ating sa monitor ko kanina kung ay yung 1,200 na na sanay ng level ng minimum wage. Narinig mo rin ba to at ikaw ba ay supportive dito? Ang broadest na unity na naabot ay una yung doon sa pagpapasa ng legislated wage increase 200 pesos. Okay. Tapos pagpapasa ng National Minimum Wage Bill, yung House Bill number 8081. At pangatlo, yung pagtatanggal o kung hindi man pagsususpinde ng VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo. So ito yung major na calls ng mga labor groups as we celebrate the May 1st Labor Day celebration. Yung 1,200 at iba pang mga panawagan sa pagtataas ng sahod, we also support that. Kasi lahat naman kami ng mga organisasyon at grupo ng mga manggagawa ay naniniwala na dapat ang sahod natin ay sang-ayon sa kung ano yung nakasulat sa 1987 Constitution. Article 13, Section 3 says, lahat ng mga manggagawang Pilipino ay entitled to a living wage. Hindi minimum wage ang nakasulat sa ligang batas natin. Living wage. So yung magkano yung living wage sa computation ng ibon, nasa 1,200 pesos yan. Sa computation naman ng NEDA noong 2018, pre-war, so that's 42,000 pesos a month or equivalent to 1,500 to 1,600 pesos a day. So sa ngayon, tama po ba itong nakikita kong numbers? Kung ang minimum wage for NCR, for example, ay nasa 658 to 695 pesos. Tama ba yun? Yes, so tama ibig po. sabihin, kailangang i-times 2. Pero syempre, nandyan pa rin po yung concern, yung lagi nilang sinasabi na, naku, 1% lang naman talaga yung malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Yung iba nasa micro, small, and medium enterprise. So nandyan na naman yung concern ng mga negosyante na baka hindi namin kaya. Baka instead na makatulong, mas marami pang mawala ng trabaho. Well, to answer it straightly, boogeyman kasi ng mga malalaking negosyante yan Ito sinasabi namin sa kanila, had they read the proposed bill, yung legislated wage increase, exempted na nga yung micro enterprises So hindi kasama dito yung mga micro enterprises. Pati small At huwag po. nilang- yung small enterprises, yes, included yan sa pinag-uusapan. But doon sa bill o doon sa panukalang batas, micro enterprises exempt na by virtue of an existing law. Yun yung BMBE law. So if you are BMBE certified micro enterprise, you are exempt in giving minimum wage. Tapos, ang ginagamit palagi na panakot ng big business, take note, ang gumagamit ng micro MSME argument, yung mga medium to large enterprises. Sinasabi nila, most of the businesses are from MSMEs. That's true. Pero kumpletuhin nila yung kwento. Ang kumpletong kwento, kahit 1% lang yung mga malalaking negosyo, yan naman ang nag-e-employ ng mas maraming mga manggagawa. So even if 1% lang ang bilang niyan, yung bulk ng mga manggagawa natin, especially minimum wage earners, ay nandoon sa mga medium to large enterprises. Yung micro enterprises, they are more than 90% sa business establishments, but the employee share ng mga micro enterprises, di hamak na mas kaunti kumpara doon sa medium and large enterprises. Kaya pakiusap natin sa ECOP, pakiusap natin sa big business groups. Wag niyo gamitin na panakot yung MSME argument. Kasi nga sa panukalang batas, una ine-exempt ng micro, and we are finding ways to incentivize yung mga small enterprises. Kayo mga malalaki, you can increase your wages year in year out. Ang lalaki ng mga nire-report niyo na net profit So what gives, 'di ba? So you have the capacity to raise the wages of your workers, but you are not doing it. So, kaya yun ang pinupush natin dito. Sir, linawin ko lang itong panukalang batas po na binabanggit ninyo na exempted yung micro businesses,
ito yung additional 200 pesos. Yes. Hindi siya yung 1,200 na minimum wage. Walang Ah, ang pumasa kasi ng 19th Congress yung 200 peso legislated wage increase, at currently sa 20th Congress pinupush din namin yan eh. Kasi wage recovery yan eh. Kumbaga kung maghahanap ka ng compromise ba, if we can put it that way, yung 200 pesos, ang binabanggit kasi namin dyan, recovery pa lang yan. Sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilhin at serbisyo, workers must recover what is lost from their purchasing power. And no other than the Philippine Statistics Authority has already confirmed this. PSA confirmed that the purchasing power of a minimum wage earner or a worker ay bumaba ng 30%. So 1/3 ang nawala na sa sahod ng mga manggagawa. So kaya yung 200 pesos, recovery lang yan dun sa nawalang halaga. Yun yung ginawang basis for asking Yes. the 200. Okay. Yes. Kong, good evening. Si Chicky Verhel po ito. Kanina na-mention Hello po po. ninyo na yung micro business nga ay talagang exempted na, tapos pinapag-usapan yung small business. So para malinaw lang po, yung sa small businesses po, kunwari in distress na or hirap na financially, ano po ang way nila? Pwede ba mag-apply ng, hindi bankruptcy kasi hindi naman bankrupt eh. Yung hirap na hirap, hindi talaga makakapagbigay nitong extra 200. Yes. We have what we call small business wage subsidy. Ginawa na natin yan during the height of COVID-19 pandemic, wherein the government paid for the minimum wage of their workers for the small and micro enterprises that are in distress. So, merong capacity. At ang kagandahan dito, hindi to yung usual dole out na ayuda eh. Kumbaga, ang ine-explore natin dito na forma, yung hindi kaya na karguhin ng isang negosyo, say for example, gobyerno ang mag-aambag o magpapasok para tulungan yung mga maliit na negosyo na yon na makasabay, assuming magtataas ng sahod sa pamamagitan ng legislation. So, may tugod na agad dun eh. If the small businesses cannot afford to raise their wages, we have what we call small business wage subsidy. Have we done that? Yes. Do we have the resources? Yes. At mas maganda yan kaysa papilahin mo yung mga manggagawa sa ayuda. Diba? Idiretso muna doon sa mga small enterprises para naaagapayan mo directly yung mga minimum wage earners coming from these small enterprises. Oo. Maliban po sa taas sahod no, ng mga panawagan, especially ngayong Labor Day, sabi nyo nga po kanina, yung iba ay tax exemption, for example, yung pagtanggal po ng VAT, no? Kayo po, maliban dun sa taas sahod, ano po sa tingin nyo ang dapat pang gawin para sa ating mga manggagawa? Dapat po bang tanggalin din itong VAT, and for how long? Temporary lang ba? Ano pa pong measures nakikita po ninyo? Tama po yan. Meron po, dalawa po kasi ang aspeto na pinaglalaban ng mga manggagawa eh. Pababain yung presyo ng bilihin tapos itaas yung sahod. Doon sa pagpapababa ng presyo ng bilihin, very directly, sinasabi na namin, especially at this point in time na may crisis tayo, suspendihin yung value-added tax on petroleum products. Because petroleum products, inflationary yan eh. Pag tumaas kahit 5 sentimo yan, tataas na yung presyo ng lahat ng mga basic goods and services natin eh. So the Congress did its part, nagbigay ng emergency power sa Pangulo, pero hindi naman ginamit ng Pangulo. Ang sinabi niya, kailangan lang daw tanggalin yun dun sa LPG at kerosene. Magandang bagay yun. Pero nalilimutan kasi ng gobyerno, yung mga nagko-consume ng diesel at gasolina, karamihan din yan, mga minimum wage and middle income earners. So, walang intervention eh. So, what we are saying is, at the immediate, pwedeng suspendihin yan. Kung ayaw nyo tanggalin. O ngayon, may proposal din. Kung ayaw nyo naman i-zero talaga yung VAT, dahil ang concern nyo ay revenues lost, edi bawasan nyo na lang from 12 to 10%. Sinusuportahan nga to eh. Nagkakaisa na dito yung mga negosyante at mga manggagawa. Gobyerno na lang ang hindi nakikinig dito sa panawagan na to eh. Tapos may isa pang call ang mga manggagawa as supported by the businesses themselves. Yung pagbubuwag o at least reviewin o amyendahan natin yung oil deregulation law. Kasi hindi po pwede, nakita natin, parehas ng mga negosyante, ng mga manggagawa at ng mamamayang Pilipino, hindi pala po pwede na wala tayong control dito sa industriya ng langis o wala tayong strategic reserve. So we must have a control or a semblance of control
dito sa langis. So sinusuportahan yan ng parehas na manggagawa at ng mga negosyante. The problem is, ayaw sumagot, ayaw tumugon ng gobyerno dito. So kaya doon sa dalawang aspeto, sadly, walang ginagawa ang gobyerno. And hindi naman to simpleng accusation lang. Policy statement nila to. Sila mismo nagsasabi, ayaw tanggalin ng VAT, ayaw tanggalin yung excise tax, tapos ayaw din naman itaas yung sahod. So saan po posisyon yung mga manggagawa? So magtitiis na lang doon sa pinagyayabang na ayuda. So puro ayuda na lang. O, yun ang problema natin doon sa direksyon ng gobyerno in addressing this crisis. Puro na lang ayuda. There's nothing wrong with ayuda, but if ayuda is your only solution to most of the problems that we are facing, baka mali na yung tinatahak na pagtugon ng gobyerno dito sa problema natin. Sir, makisingit lang ako, Chiki. Kasi ang sinasabi po dyan ng Department of Finance, kaya hindi nila tinatanggal yung VAT, excise tax sa diesel at saka sa gasolina. Kasi pag pinag-aralan mo daw, 80% ng diesel gumagamit yung mga mayayaman. Kumbaga, maliit lang daw na porsyento yung talagang mahirap. Kaya ang inisip nila, bigyan na lang sila ng 10 pesos per liter na discount, at least targeted yung mga beneficiaries. Kahit daw yung gasolina, 50%, puro mayayaman daw yung gumagamit eh. So yung ganitong lohika, opo, may nakikita ba kayong wisdom dito? Alam nyo, tinanong na yan sa lead committee hearing eh. Pina-disaggregate yung datos. Ibig sabihin, sinasabi ng DOF na mas marami daw na kumukonsumo sa gasolina at diesel yung mga pribado. Pina-disaggregate yan. Ibig sabihin, i-identify nyo nga ilan sa mga kumukonsumo ng diesel at gasolina ang ginagamit for public transportation. Hindi naman nila nasagot eh. Wala silang data doon sa tinatanong ni Committee Chair Miro Kimbo. So hindi nila nasabi yan. So kaya yung assumption nila mali agad. 'Di ba? Tapos assuming for the sake of argument, I agree with what DOF is saying na mayayaman ang kumukonsumo. Alam niyo kasi dapat tignan natin doon sa percent share ng ginagastos, ibangga mo doon sa wages o family income per month. Alam nyo, kahit yung mga bilyonaryo, talagang mas malaki kumonsumo yan ng gasolina dahil mas marami yan, mas marami ang mga sasakyan. Pero yung percent share na ginagamit nila, panggastos doon sa gasolina, mas maliit yan kumpara sa isang minimum wage earner na nagpapakarga ng full tank sa kanyang motorsiklo, sa kanyang sinasakyan. So yun yung binabanggit natin sa DOF eh. They are living in simulation. Always simulation. Hindi nakalapat yung datos nila sa reality on the ground. Kaya nga, china-challenge namin sila eh. Tanungin nila yung mga security guard, yung mga fast food crew, yung mga manggagawang minimum wage earner. Sumasakay ang mga yan ng motorsiklo. May mga motor yan, may mga hinuhulugan yan. Sumasakay yan ng jeep, sumasakay yan ng UV Express. So, apektado yung mga maliliit, yung mga ordinaryong manggagawa dito sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. So DOF they stick with their argument na mga mayayaman lang daw nakikinabang diyan. But the point is, kapag tinanggal mo yung excise tax and VAT on petroleum products, para ka na ring nag-ayuda kasi everyone benefits. Ang matitira na lang ho na argument diyan yung revenues lost. Kapag tinanggal yung VAT at excise tax, yun na lang matitira diyan eh. So, ang binabanggit natin, dyan sa usapin na yan, marami kasing butas yung revenue collection ng bansa natin. May usapin ng corruption. Hindi pa nga natutuldukan yung flood control scandal eh. 'Di ba? Hindi pa nga natutuldukan yung usapin ng trilyong pisong nawawala due to flood control scandal. Tapos sasabihin na naman ng gobyerno, kailangan nating ayusin itong kabangbayan natin para makapag-provide ng mga serbisyo. Di-address nyo muna yung problema sa corruption. Address nyo muna yung revenue collection sa BIR, sa customs. Address nyo muna yung problema sa corruption issues at all levels of government. Kasi ang laki ng matitipid natin dyan. So may sagot din doon sa concern ng gobyerno pagdating sa revenues lost. So kaya at the end of the day, political will na lang talaga ang pinag-uusapan dito. Gusto ba ng gobyerno na agapayan ang lahat
ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Quick definition lang po, very quickly, kasi ilang beses natin na-mention itong minimum wage po. Pag sinabi po bang minimum wage earner, kasama po ba dun yung mga personal driver, family driver, mga kasambahay? Baka lang po kasi mag-expect din sila kung hindi man pala sila kasama dun sa minimum wage na sinasabi po. Apo, sa wage orders po kasi nakahiwala yung minimum wage earner tapos yung mga kasambahay po natin. So yung mga domestic workers po natin, as defined din po, meron silang floor o wage floor. So makikita po natin yan doon sa wage orders. Pero generally, yung mga driver at yung mga ordinaryong mga manggagawa, pasok po yan doon sa definition ng minimum wage. Pero ngayon, nasa 7,800 yung sweldo, tama ba, kung buwanan ng mga kasambahay natin. So, Yes, sila po. ba, kasama rin sila dun sa hinihingan natin ng increase? O hindi Included sila din pasok sa po definition? actually. Apo, included din po Included, actually yung sa okay. mga kasambahay natin, mga personal drivers natin. Pero ang particular focus po natin ngayon, ito ang 5 million na mga minimum wage earners natin. Okay. Okay. Sir, huling hirit na lang. Kasi ililipat na sa plenaryo yung impeachment, di ba? Dadalhin na impeachment ni VP Sara. Ano po bang pulso nyo dyan sa Kongreso? Kayo po ba decided na rin sa inyong magiging boto? Kami po sa kamanggagawa, actually kanina tinanong din po ako niyan kasama ko yung mga leaders ng mga manggagawa. We are conducting our consultation with our leaders kung paano ang treatment kasi party list po kami. So our vote na ikakas doon sa plenary discussion about the impeachment should reflect the will of our constituents. So kaya ang kaya ang lumalabas diyan, accountability is very important for the workers. Tapos tignan natin yung merits according dun sa ire-report ng Committee on Justice. Hindi kasi ako member ng Committee on Justice, so we are awaiting the committee report. And then from there, doon kami mag-intervene o boboto sa ire-report ng Committee on Justice. Sa pulso naman sa House po, hindi ko masabi kasi minority kami. Pero meron pong mga usap-usapan na may mga kumbaga nagsusulisit na ano bang boto mo? May mga ganun. Sa akin wala pa hong Sa akin wala pa hong lumalapit kung anong boto ko Uy, linawin Speaking. natin yung solicit. Speaking, Hindi, speaking baka- of lumalapit. baka So, dahil may mga lumutang nitong nakalipas na mga araw tukol sa may mga lumalapit para kapalit yung boto, can we confirm that, Congressman Eli? Or part yan nung kanilang warfare, political warfare para mag-away-away sila? Kasi sa amin po, walang lumalapit, walang nakikipag-usap. Pero may mga umiikot nga na ganyang balita. Pero nung kinausap ko naman yung mga kaibigan ko doon sa loob ng house, dinideny naman nila na may ganyan na bumoto ka kapalit ng ganito ng project mo, etc. So wala namang na-confirm pa na ganun. But definitely dapat hindi natin alisin 'yan sa equation. Okay. So ngayon, safe to say, wala ka pang final na decision. Hinihintay mo Kami pa po yung- kasi ang kamanggagawa po kasi we abstained nung BBM impeachment complaint nung umabot sa plenaryo. So we are thinking kung mag-abstain ba kami o depende. Kaya matatapos yung consultation namin on or before the resumption of Congress sa May 4. Ay. So malalaman nyo na lang po ang aming boto doon sa plenary. Okay. Kung Eli, thank you for joining STL ngayong gabi. Happy weekend sa'yo. Salamat po. Thank you. Salamat!